Yon mga kababayan, Mike Abe, takot na makulong itong si General Torre mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat yung mga kababayan. Talagang todo dipinsa, todo paninira itong si Mike Abe kay dating Pangulong Duterte at sa mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. At todo dipinsa naman siya sa mga alipores ng kanyang amo na si Pangulong Bongbong Bangag Marcos Jr. Pag mga bangag, magsama-sama talaga yung mga kababayan. Talagang magkakaintindihan yan. Magkakasundo talaga yan. Kahit anong gawin nila, basta masira lang itong si dating Pangulong Duterte. Talagang ayaw talaga tantanan ni Mike Abe. Talagang inaaraw-araw niya mga kababayan. Sinasabi ko na sa una kong mga video na itong si Mike Abe sa araw-araw na ginawa ng Panginoon, araw-araw din niyang sinisiraan itong mga Duterte at mga kalyado ni dating Pangulong Duterte mga kababayan. Pag may time siya, pag makagawa siya ng mga video sa kanyang programa, talagang nilalabas niya nasiraan itong mga kaalyado, yung mga kahit nagpapakita lang ng simpatiya kay Pangulong o dating Pangulong Duterte. Talagang binabakbakan niya mga kababayan. Gumagawa siya ng kwento para maipahatid lang sa kanyang mga taga-suporta na itong mga tao na ito ay masasama ito. Huwag kayong maniniwala sa mga tao na ito dahil mga sinungaling ito. Pero siya mga kababayan, number 1 siyang napakasinungaling. Siya yung laging gumagawa ng fake news. Bakit hindi ito pinapatawag sa TRICOM? Dapat pinapatawag ito Magaling ito magsalita talagang magaling mambula ito Maraming nabubudol itong tao na ito. Isa na rin ako noon. Nabubudol ako nito Akala ko magaling ito magsalita. Kasi noon, pinapunood ko rin ito. Hinahangaan ko rin ito dati. Dahil sa akala ko nga ay matino, matuwid. Yung pala, baluktot din pala utak nitong tao na ito. Ito mga kababayan talagang tudo siya. Tudo pagtatanggol kay General Torre mga kababayan. Para bang takot siya na itong si General Torre ay makuntim dyan sa Senado. At talagang kino-compare niya pa mga kababayan na pag nakulong naman daw itong si General Torre sa Senado, saglit lang naman daw. Pero itong mga senador na ito, itong si Senador Jingo Estrada, pag nakulong daw ito, matagal. O buhay na nila yan. Hayaan mo sila. Hintayin mo ikaw yung makulong. Gumawa ka ng para baka nainggit ka na may kaso yung mga yan, di gumawa ka ng katarantaduhan para makulong ka din. Tingnan natin kung anong mangyari sa'yo. Ito na mga kababayan, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay natin itong panoorin. Ito ang mga pwedeng mangyari. Merong general na gustong ipakulong ng Senado. Meron namang senador na pwedeng makulong. Dahil sa kanyang kaso. Kaya ang ating pag-uusapan ngayon. Sino itong dalawang ito? Para yung controversial ito. Okay? So, pero bagong lahat, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share ng ating mga video dito sa aking mga channel, Mike Abe Opinions, at yung isang channel natin, MA Pinoy TV. Ang tinutukoy ko po ay si General Nicolas Torre, Director ng Criminal Investigation Detective Group, CIDG, na gustong ipakulong ng Committee on Foreign Relations ni Senator Amy Marcos, Bato de la Rosa, Aitano, at saka si Jingo Estrada. Yan po yung maingay doon sa unang hearing nila na nagigigil sa buti. Kung gusto mong sumama kay General Torre, sumama ka sa hearing para may kasama si General Torre. Dahil nga, pag ayaw dumalo, nitong bukas ba mga kababayan yung gagawing Senate hearing? Pag halimbawa hindi dadalo si General Torre, ikaw muna yung papalit doon. Ikaw muna yung proxy. Para pag halimbawa, nakahanda na yung kulungan
nitong si General Torre, ikaw na muna yung pumasok doon habang hinahanap pa itong si General Torre. Dahil alam naman natin mga kababayan na talagang protektahan ito ng Malacanang. Dahil nga, napromote nga ito mga kababayan Ganun lang pala yung gagawin mo. Pag ikay gusto mong mapromote sa iyong posisyon. Kahit na illegal, pag inutos ng Pangulo, gawin mo. Mapromote ka. Ayan na yung susundin ngayon ng ating mga magigiting na mga kapulisan. Yung illegal, kahit na sa tingin ng ating mga kababayan na illegal naman talaga, gawin mo para tumaas yung ranggo mo. Yung general na si General Torre III, ito dahil nga ako sa pagkaka-aresto, hindi sila makamove on until now kay dating Pangulong Duterte. Ngayon, nag-request sila ng isomon, pero pinareview ng Senado sa Legal Department ng Senado ayon kay Escudero, at mukhang gustong palabasin si Nicolas Torre ay hindi sakop ng executive privilege dahil hindi siya membro ng gabinete. Hindi naman talaga sakop. Kasi yung sakop ng executive privilege, ayun lang yung mga nasa kabinete, mga sekretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Pulis yan. Huwag mo namang huwag mo namang bulahin yung ating mga kababayan. Huwag mo namang iparating sa kanila na bawal yung ginawa ng Senado. Hindi talaga sakop itong mga pulis. Dahil para lang sa kabinete yan. Sa mga sekretary lang yan. Yung executive privilege sa Mike Abe. Huwag mong bulahin yung ating mga kababayan. Yung mga cabinet secretary lang ang kanilang gustong kilalanin na membro ng executive ng allowed sa executive privilege. Totoo naman talaga Korte Suprema sa unang mga ruling na ito ay karapatan ng Office of the President. Dahil dyan, nanggigigil itong grupo ni Amy Marcos para balikan si General Torre na siyang nag-aresto sa visa ng warrant of arrest galing sa Interpol kay Duterte. Kaya gusto nilang ito ay isomon, kung hindi ipakulong. Kasi pag sinumon, di dumating ipapakulong. Okay? So yun po yung galaw nila ngayon. Na may balak silang sa susunod na hearing, ito yung mangyari kapag hindi nakipag-coordinate sa committee si General Torre. Pero alam ni General Torre ang kanyang gagawin at hindi naman niyang pababayaan ng Malacanang. Yan ang sinasabi ko. Kasi ng Malacanang, ng PNP, ng gobyerno, ang buting general na si General Torre III, di ba? Kaya wala talaga, talagang asset yan ng Malacanang. Dahil yan yung pulis na nakikita ko na napakasinungaling, ubod ng sinungaling mga kababayan. Magaling gumawa ng kwento. Kung maalala ninyo doon sa KOGC, sabi niya, yung heartbeat daw ni Pastor Kibuloy ay nakikita nila sa ilalim ng lupa mga kababayan. Kaya naghukay sila doon sa GMC, sa Jose Maria College mga kababayan, doon sa ilalim, doon sa basement. Naghukay sila. Nung tinatanong sila ng mga taga-isiminay, ng media, kung gumawa ba sila ng hukay doon, hindi inamin. Wala daw. Walang ginagawang hukay. May nakakuha ng picture mga kababayan. May nakakuha ng larawan. Itong si General Torre, nagmamadali. Dahil nabuking sila, na naghukay sila doon sa ilalim, doon sa basement ng GMC. At parating na yung mga senador na mag-imbestiga doon sa KOGC. Pinaghakot yung mga simento, na mga sobra-sobra doon. Tapos tinakpan yung butas. O hindi ba sinungaling? Number 1 sinungaling yan. Tapos yung pagka-aresto naman kay dating Pangulong Duterte. Nung tinatanong sila kung may warrant, wala daw, pero bigla na lang. Meron daw. Diba mga sinungaling yung mga yan? Talagang hindi pababayaan ng Malacanang yan. Dahil yan yung number 1. Na napakasinungaling. Nasunod-sunuran. Kahit illegal, talagang ginagawa niya para talaga ma-promote lang
At ang pangarap niyan mga kababayan, gusto talaga niyan na maging PNP chief. Yan talaga yung hangad nitong si Gerald Torre mga kababayan. At baka itong si Mike Abi pag na-promote itong si tawag nito si Torre maging PNP chief, baka maging maluwag talaga yung kanyang mga galawan mga kababayan. Wala nang aaresto kay Mike Abi. Alam niyo na kung anong ibig kong sabihin. Yan, pababayaan. So kung ipapakulong ito ng Senado o hindi darating ko contempt nila, ay palagay ko lalo pang sisikat si Torre. Aba, sikat. Kasi ang pagpapakontempt naman sa Senado, yan naman ay in aid of legislation lang. Hindi naman upang habang panahon yan. At saka wala namang kaso yan. Yan pagdisiplina lang sa kailang paniniwala yung authority ng Senado. Mukhang magkakabungguan dito ang Senado at Malacanang sa kailang kapangyarihan kapag tinuluyan nila si General Torre at iba pang opisyal ng ating pamahalaan. Okay? Aba, parang nanakot si Mike Abi mga kababayan. Magkakabungguan ang Malacanang at Senado. Magkakagirian mga kababayan. Magpapatalo ba itong mga senador na ito? Itong si Senador Amy Marcos, kapatid ito ng ating presidente. Kung walang illegal nga, ulitin ko lang yung mga sinasabi ko. Kung walang illegal na ginagawa yung ating presidente, bakit gagawin ng kanyang mismong kapatid yung pag-iimbestiga? Sino bang kapatid na ipapahamak mo yung kapatid mo? Pero kung may talagang paninindigan ka, kung mali yung makikita mo, kahit pagkapatid kayo, ipakita mo na mali. At gusto mong itama, iwasto yung mga maling ginagawa. O ito si Mike Abi, kasi yung gusto ni Mike Abi, yung tama, yung mali, gusto niyang gawing tama. Yan yung gusto nitong si Mike Abi. Kahit na talagang illegal, gusto niyang gawing legal. Mga kababayan, patuloy natin to. Sa kabilang dako naman, na isa rin sa naging aktibo sa unang hearing ay si Senador Jinggoy Estrada. Na posible rin naman maaresto ito at mapakulong ulit. Kasi nga po, nabuhay yung kanyang kasong grabing korupsyon tungkol sa pork barrel scam sa Sandigan Bayan. Dyan naman na mga kababayan Itong si Senador Jinggoy Estrada nga, parang nabuksan ulit itong kaso ito nga kaugnay sa pork barrel scam. Kung maalala niyo, itong si Janet Napoles mga kababayan, napakaraming mga senador niyan yung na-involve. O bakit si Senador Jinggoy Estrada lang? Dahil ba nagpapakita ito ng suporta kay dating Pangulong Duterte? Kaya itong si Jinggoy Estrada lang yung tinatarget. Paano naman yan si Bong Revilla? Nakulong yan noon. Paano naman yan si Manong Johnny? Di na bali, matanda na yun. Huwag nyo na ikulong yun dahil matanda na yun. Yung iba pa, napakaraming mga senador yan. Sila Drilon, dating mga senador. O bakit si Jinggoy Estrada lang yung tinatarget ngayon? Dahil ba, itong si Senador Jinggoy Estrada, nakikita nila na nagbibigay ng suporta o nagpapakita ng suporta kay dating Pangulo Duterte, kaya tinatarget ninyo, Mike Abi. Yan na din yung sisirain mo araw-araw. Dahil nakikita mo na, parang kakampi ito, kay dating Pangulong Duterte. Maging patas ka sana, Mike Abi, kasi nasa mainstream media ka. Kung gusto mo, umalis ka dyan. Kasi nasa PTV4 ka. People's Television Network mga kababayan. Sa ating pamahalaan yan. Tapos andyan ka, nagngangaw-ngaw ka, naninira ka. Sinisiraan mo yung dating presidente. Yun ang mga kababayan, ang ginawang matino itong si Mike Abi, walang kumbaga sa mga kababayan, walang kinatandaan yung mga sinasabi nitong si Mike Abi. Yun ang dito na lang muna at bago tayo magtatapos, hindi ko natapusin yung video dahil ganun pa rin naman, wala rin namang sasabing maayos ito si Mike Abi. Bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang tayo, shoutout kay Hilin Tabamo. Bro, ba't wala si Supot Labrador doon sa hearing? Wala, ayaw talaga dumalun yan.
Alam naman natin, kahit anong gawin niyang pagtapang-tapangan, talaga hindi dalo talaga yan. Hilin. Hindi talaga magpapakita yan. Alam niyo mga kababayan, yung tapang nitong si Labrador, hanggang dila lang yun eh. Pag naputol yung dila ni Labrador, wala nang tapang yan. Nasa dito, nasa dulo lang ng dila yung tapang yan. Totoo talaga yan. Napakaduwag naman talaga yan. Maniwala kayo na matapang yan. Huwag kayo maniwala. Nagtapang-tapangan lang, hindi nga niya matanggal yung kanyang pismas eh. Shoutout na rin kay Imelda Pascua, ang reply niya kasi po sobrang tapang niya, kaya wala siya. Kasi sobrang tapang niya, kaya wala siya. Yun ang shoutout na rin kay Ami Kalnya, shoutout kay Isayas Garcia, kay Ruby Robilios, Soyop Jod Bangag, at pinakita yung yung tawag nito yung pulburon video. Sa tingin niyo mga kababayan, sino kaya nagpahintulot? Bakit ipinakita dyan sa Kongreso yung pulburon video na yan? Parang may naririnig tayo na para bang itong si Tamba yung nagbigay ng go signal. Naku, parang sabay atang tsutsugiin mga kababayan yung ating presidente at ating vice president. Parang may naamoy tayo. Parang gusto nila na sila ang pumalit. Abangan na lang natin Shoutout na rin kay Kimilen Yakubo. Shoutout kay Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Bilisa Borby, kay Sami Trabajada Cooper, kay Mila San Diego, kay Michelle Bolima, Lida Avila, ang ingay ng aso ko Kuya G Vlog, shoutout sa iyo idol, Kuya G Vlog. Shoutout sa iyong mga subscribers dyan At shoutout na rin kay Ma'am Edisa Borby, nakita ko yung kanyang komento. Kay Volter Reyes, shoutout Luis Panday Jr., shoutout Hilario Ladit, kay Evelyn, kay Lini Nual, at kay Adila Corpus, Romeo Soles. Yun ang dito lang muna. At once again, this is Ronde TV, mo ingating lahat. God save the Philippines.